Isipin na ang lahat ng inaakala mong alam mo tungkol sa apokalipse ay malapit ng ganap na mabago. Sa ngayon, magbubunyag kami ng isang lihim na maaaring magbago ng iyong pananaw sa loob ng ilang segundo. Maghandang mabigla sa isang katotohanang humahamon sa mga paniniwala. Isawsaw ang iyong sarili sa mga kontrobersya at tuklasin ang isang kapangyarihan na maaaring baguhin ang iyong buhay halos kaagad. Ito ay hindi lamang isa pang video, ito ang susi sa bagong pag-unawa. Mas malalim at mas nakakapagpabago, manatili sa amin, malutas ang misteryong ito at tingnan kung bakit libo-libo ang nagtatanong kung ano ang alam nila hanggang ngayon. Ngunit hinihiling ko muna sa iyo na suportahan ako sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel at pag-iwan ng like, ngayong nagawa mo na. Punta tayo sa video sa Apokalipsis 12 ipinahayag ng Diyos kay Juan ang Apokalipsis ni Jesucristo upang ihayag sa kanyang mga alagad ang mga pangyayaring malapit nang mangyari si Juan ang tumanggap ng banal na pahayag na ito. Ang dokumentong ito ay puno ng mga misteryo tungkol sa hinaharap. Babala na malapit na ang wakas at hindi na maiiwasan ang paghatol. Iniaalok niya sa atin ang isang sulyap lamang sa Eden at ang mga kababalaghang naghihintay sa atin. Ang Apokalipsis 12, isa ay nagpapakita ng isang kahanga-hangang tanda sa langit, isang babaeng nakadamit ng araw na may buwan sa ilalim ng kanyang mga paa at isang koronang may 12 bituin sa kanyang ulo. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay ang una sa 7 inilalarawan ni Juan na sumisimbolo sa isang makabuluhan at nakakatakot na tanda. Ang babaeng nabanggit ay kumakatawan sa isang aspeto. Crucial, posibleng kumakatawan sa simbahan ng Israel. O isang ina-figure, depende sa interpretasyon ng anak na kanyang ipinaglilihi, ay karaniwang binibigyang kahulugan bilang ang pagkakatawang tao ni Kristo na nagbibigay diin sa kanyang misyon sa pagtubos. Ang dragon ay kumakatawan sa kahirapan at kasamaan na karaniwang kinikilala kay Satanas sa direktang pagsalungat sa babae at sa bata na naglalarawan ng walang hanggang pakikibaka sa pagitan ng mga puwersa ng mabuti at masama sa Apokalipsis Kabanata 12 hanggang 14 na ng mga pangunahing tauhan at mga pangyayari sa malaking kapighatsyan ay inilarawan sa maringal na tanda na ito. Ang mga kasunod na paghahayag ay nagsimulang malutas ang mga misteryo at hamon na naghihintay sa sangkatauhan sa mga kamakailang panahon. Sa pagtatanghal ng una sa 7 mga palatandaan, nakita namin ang isang nagliliwanag na figura ng babae na pinaliwanagan ng araw. Binibigyang diin ni John na ito ay isang makabuluhang tanda, hindi hinuhulaan ang literal na pagpapakita ng babaeng ito sa lupa. Ang simbolo na ito ay isang banal na paraan ng paghahatid ng mga mensahe, kapwa kay Juan at sa atin. Ang pangitain. Ang babaeng nakadamit ng araw ay iniugnay sa iba't ibang elemento ng relihiyon sa buong kasaysayan, kasunod ng pangitain ni Joseph. Ang babaeng ito na naligo sa araw ay binibigyang kahulugan bilang representasyon ng Israel mula sa pananaw ng Biblia sa panaginip. Si Jacob ay kinakatawan ng araw, si Rachel ng ang buwan at ang 11 bituin tulad ng mga anak ni Israel na gumagalang kay Joseph. Ngayon ay sumama si Joseph sa mga representasyong ito na bumubuo sa set ng 12 bituin sa Genesis 37 verse 9. Joseph. Iniulat niya ang isa pang panaginip kung saan nakita niya ang 11 bituin, ang araw at ang buwan na nakayuko sa kanyang harapan. Sa ibang mga talata sa Biblia, madalas na kinakatawan ang Israel, Zion o Jerusalem bilang isang babae. Sa Osis 2:19, ang pagtatalaga ng katapatan at pag-ibig ay inilalarawan sa pamamagitan ng mga alegorya ng mag-asawa na nagbibigay diin sa kaugnayan sa pagitan ng Diyos at Israel. Ipapakasal kita sa akin, magpakailanman, papakasalan kita. Mag-aararo ako ng may katapatan at makikilala mo ang Panginoon. Kapag ang babae sa pahayag 12 verse 2 ay nanganganak, ang kanyang paghihirap at kirot ay maliwanag na malapit na siyang manganak at ang teksto ay nangangako na maghahayag nang higit pa tungkol sa pagkakakilanlan ng bata pagkatapos ng isang dragon na kakilakilabot at nakakatakot ay lumilitaw na sumasagisag sa isang bagong patong ng hamon at tunggalian sa salaysay na ipinakita sa atin ng Apokalipsis 12 versikulo 3. Ang isa pang nakakatakot na tanda sa langit ng isang makapangyarihang pulang dragon. Inilarawan bilang isang maapoy na dragon na kinilala bilang si Satanas, na may 7 ulo at 10 sungay, bawat isa ay may korona o diadema. Nakakita kami ng isa pang pangitain sa langit. Itinatampok nito na ang entidad na binanggit ay simboliko, hindi literal na pula at nagniningas na dragon, ngunit isang alegorya na sumasalamin sa kakanyahan at katangian ng nilalang na ito.
Ang representasyon ng dragon ay isang simbolo ng kanyang despotikong otoridad at ang kanyang masamang kalikasan na nagpapakilala sa kasamaan sa kanya. Ang pinakanakakatakot na pagpapahayag sa konteksto ng Apokalipsis 12 ang pulang dragon ay nagpapakita ng 7 ulo at 1 sungay na may 7 diadema na nagpapalamuti sa mga ulo. Malalim na karunungan at sigla, nagpinta ng isang tunay na nakakatakot na larawan. Mahalagang kilalanin na ang terminong diademas, isang transkripsyon ng Greek diadema, ay eksklusibo. Sa New Testament Revelation, ang salitang korona ay may ibang kahulugan kumpara sa naunang pagbanggit nito. Ang pagkakaiba ay nakasalalay sa katotohanan na ang korona ay kumakatawan sa isang tiyak na tagumpay, habang ang diadem ay sumasagisag sa soberanya at otoridad. Ang babaeng figurang ito, sa makatuwid, ay namumukod tangi sa ibang mga babae na inilalarawan sa Apokalipsis. Nakakita tayo ng iba pang mga babaeng figura sa Apokalipsis, tulad ni Jezebel, na naugnay sa isang sistema ng relihiyon na nagtataguyod ng mapanlinlang na mga doktrina sa Apokalipsis 2:20 mayroong pagpuna sa pagpapaubaya kay Jezebel na nag-aangking propetisa at umaakay sa aking mga tagasunod sa imoralidad at pakikibahagi sa mga pagkain na inihandog sa mga idolo. Isa pang figura na binanggit ay ang dakilang patutot na nakaugnay sa relihiyosong idolatriya sa Pahayag 17:2 kung saan ito ay sinabi niya na niligaw niya ang mga makalupang hari sa pamamagitan ng kanyang lakas at ang mga naninirahan sa lupa ay nalasing sa kanyang alak. Debauchery. Kilala rin natin ang nobya na sumasagisag sa simbahan. Ang pagkakatulad na ito ay inilarawan sa Pahayag 11:7-8 kung saan ang pagdating ng kasal ng kordero ay ipinagdiriwang at ang nobya, ang tinubos, ay naghahanda ng kanyang sarili na nakasuot ng maliwanag at purong pinong lino, ang lino. Kumakatawan sa katarungan ng mga banal ang kanyang mga kilos mabuti sa integridad moral na tapang at kabutihan. Ngayon ay ating napagmamasdan ang dragon na nagpapakilala ng higit pa. Ang mga kalamidad ay nagpatuloy sa kanilang landas ng pagkawasak at kasamaan. Ang Apokalipsis 12:4 ay nag-uulat na ang buntot ng dragon ay winalis ang ikatlong bahagi ng mga bituin mula sa langit at inihagis ang mga ito sa lupa. Pagkatapos ay pumwesto ang dragon sa harap ng babae, na manganganak, naghihintay sa sandali ng kapanganakan upang lamunin ang bagong panganak. Ang bersikulo 9 ng parehong kabanata ay malinaw na kinikilala ang dragon bilang ang sinaunang ahas, na kilala rin bilang Diablo at Satanas, na kilala sa kanyang kakayahang linlangin ang buong mundo. Ang talatang 4 ay higit na nagpapaalam na ang dragon ay naghihintay sa pagsilang ng Mesyas na may layuning lipulin sila, musika, na pinagkalooban ng kakayahang makaranas ng malalim na kaligayahan at magsagawa ng mga kahanga-hangang gawa sa kanilang celestial na kapaligiran na taglay nila ang malayang kalooban. Isang katangiang likas sa kanilang kalagayang moral na nagpapahintulot sa kanila na pumili sa pagitan ng pagsunod sa Diyos o sa kanilang sariling kapahamakan, habang ang ilan ay tulad ni Michael at ng kanyang mga anghel. Nanatili silang tapat, habang ang iba ay naghimagsik laban sa banal na otoridad, na naging matinding kalaban ng Diyos at ng kanyang kaharian. Binanggit din sa sipi ang pagsilang ng isang batang lalaki na nakatakdang mamahala sa lahat ng bansa ng may kahigpitan, na direktang tumutukoy kay Jesucristo, ang Mesyas, na gumagamit ng kanyang pamamahala ng may katatagan at kapangyarihan. Sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang matalas na tabak, na siyang kanyang salita, na sa pamamagitan niya'y hahatulan niya ang mga bansa. Pamumunuan niya sila ng isang tungkod na bakal at dudurugin ang pisaan ng ubas ng galit ng Diyos. Makapangyarihan sa lahat na naglalapat ng paghatol sa mundo ang pagtatangka ng rebelde na lipulin ang kanyang anak ay unang nagpakita ng sarili sa pagsisikap ni Herodes na lipulin si Jesus noong bata pa siya. Isang gawa na umabot din sa buong pag-iral ni Jesus sa patuloy na pag-atake ni Satanas laban sa kanya sa Mateo 2:16-18. Makikita natin ang salaysay ni Herodes na, nadama na nalinlang ng mga mago, ay nagalit at nag-utos na patayin ang lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem at sa malapit, inutusan ni Herodes na patayin ang lahat ng batang lalaki na 2 taong gulang pababa, ayon sa impormasyong nakuha niya mula sa mga salamangkero. Kaya, ang hula ni Jeremias ay natupad, isang tinig ang narinig sa Rama, panaghoy at matinding pag-iyak, si Raquel ay umiiyak para sa kanyang mga anak at tumangging maaliw, sapagkat sila ay wala na. Ang ministeryo ni Jesus ay sinusundan mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang pag-akyat sa langit. Ang babaeng inilarawan sa Apokalipsis 12 ay nagsilang ng isang batang lalaki na nakatakdang pamunuan ang lahat ng mga bansa ng may mahigpit at katarungan at
Kaagad ang batang lalaki ay nahuli sa Diyos at ang kanyang trono ito ay maliwanag na ang central figure. Nang sipi na ito ay si Jesus na nagpapahiwatig na ang babae sa pahayag 12 versikulo 1 ay hindi sumasagisag sa simbahan dahil si Jesus ang nagtatag ng simbahan at hindi ang kabaligtaran. Sa makatuwid ang babaeng ito ay kumakatawan sa alinman kay Maria o Israel. Ang tanging dalawang figura na maaaring simbolikong ipanganak si Jesus ang isang detalyadong interpretasyon ng Apokalipsis 12 ay nagmumungkahi na ang babae ay sa katunayan ay Israel at hindi si Maria. Ang dragon na kumakatawan kay Satanas ay walang kabuluhang sumusubok na lamunin ang batang si Kristo sa kabila ng mga pagtatangka ni Satanas na alisin si Kristo siya ay ipinanganak. Dinala sa langit at kalaunan ay umakyat pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli ang pagsisikap na bigyang kahulugan kung sino ang kinakatawan ng babae ay nagkakaroon ng kalinawan kapag sinusuri natin ang mga talinghaga ng kanyang mga sakit sa panganganak. Ang makahulang pangitain ay binanggit din sa ibang mga teksto sa Lumang Tipan tulad ng Mikas 4 versikulo 9 hanggang 1:0, bakit ka umiiyak? Anak na babae ng Sion, ang iyong hari ay nawala, ang iyong mga tagapayo ay umalis, at ang mga paghihirap ng panganganak ay dumaan sa iyo. Dama mo ang dalamhati at paghihirap, tulad ng isang babaeng namimilipit sa sakit ng panganganak. O anak na babae ng Sion, dapat kang umalis sa lungsod, manirahan sa parang, at pumunta sa Babilonya. Doon, makakatagpo ka ng kaligtasan, doon ililigtas siya ng Panginoon sa kanyang mga kaaway. Inihula ni Mikas ang pagkabihag ng Israel sa Babilonya, isang karanasang minarkahan ng matinding pagdurusa. Ang matinding sakit na maihahambing sa mga sakit ng panganganak, gayunpaman, kahit nasa kahirapan, ang bansa ay palalayain at tutubusin ng Diyos ang talinghaga ng sakit sa panganganak ay tinawag muli ni Mikas sa kanyang propesya, na naglalarawan sa patuloy na pagdurusa ng bansa na tatagal hanggang sa nalalabi. Nagsilang ng Mesyas ang gayong propesya ay nagdala ng mensahe ng pag-asa na darating ang Mesyas upang pamunuan at palakasin ang kanyang mga tao na may banal na otoridad ang simbolismo ng sakit ng panganganak. Sinasalamin nito ang mga kapighatiang kinakaharap ng bansang Israel na naglalarawan sa pagdadalisay at pagpapanibago ng mga tao nito. Sa Apokalipsis 12, 6 bawas 7, ang babae ay nakahanap ng kanlungan sa disyerto, isang lugar na inilaan ng Diyos, kung saan siya ay pananatilihin sa loob ng 1,260 araw, katumbas ng 42 buwan o 3.5 taon. Sa panahong ito, isang celestial na labanan ang nagaganap kung saan si Michael at ang kanyang mga anghel ay nakaharap sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga tagasunod ay nakikipag-ugnayan. Sa labanan, ang babae ay naghanap ng kanlungan sa isang banal na itinalagang santuaryo, ang espiritual na komunidad. Ang tunay na mga tao ng Diyos ay napanatili sa loob ng 1,260 araw. Isang pagitan na minarkahan ng pagdurusa, pag-uusig at kahirapan, bagaman sila ay tinatarget ni Satanas, ang mga tapat ng Diyos ay nananatiling espiritual na protektado. Salungat sa popular na paniniwala na si Satanas ay naninirahan sa impyerno sa kasalukuyan ay wala siya kahit nasa kanya. Ang huling kapalaran ng lugar na ito, na madalas na naugnay kay Satanas, kasama ang mga pulang tampok nito, mga sungay, isang buntot at isang trident, ay lubhang nagkakaiba sa paglalarawan ng Biblia. Kapansin-pansin, si Satanas ay may akses sa langit, tulad ng ipinapakita sa aklat ni Job, at maaari pang ang humarap sa Diyos. Isang makalangit na labanan ang naganap kung saan si Michael at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon at sa kanyang mga kaalyado. Ang dragon ay natalo at itinapon sa earth kasama ang kanyang mga tagasunod. Ang Apokalipsis 12 ay naglalarawan ng isang malaking espiritual na salungatan kung saan ang kalaban at ang kanyang mga tagasunod ay tumindig laban sa celestial na kaharian, gayunpaman ang dragon ay nabigo sa kanyang paghihimagsik. Ang Arkanghel Michael na kumikilos bilang banal na tagapagtanggol ay namumuno sa mga celestial host na ang pamumuno na ito ay nakumpirma sa Apokalipsis 12 versikulo at Daniel 12 versikulo 1 kung saan sa katapusan ng panahon si Michael, ang dakilang proteksyon na prinsipe ay lilitaw sa isang panahon ng walang katulad na paghihirap para sa bansa hanggang doon. Saglit ngunit sa tiyak na oras na iyon lahat ng mga tao ng Diyos, bawat individual na nakatala sa aklat ng buhay ay makakamit ang kaligtasan. Si Michael at ang kanyang mga anghel ay nagtagumpay, pinalaya si Satanas at ang kanyang mga tagasunod mula sa langit patungo sa lupa. Ang taktika ni Satanas laban sa mga deboto ay paninirang puri,
siya ay kilala bilang tagapag-akusa ng mga kapatid. Gaya ng inilarawan sa pahayag 12 versikulo 1:0, isang malakas na tinig sa langit ang nagpapahayag ng pagdating ng pagtubos ng kapangyarihan ng banal na paghaharian. Ang otoridad ng Mesyas ay itinatag dahil ang nag-aakusa ay pinatalsik, ang walang humpay na nag-akusa sa ating mga kapatid sa harap ng Diyos. Si Satanas ay nakatakdang matalo sa labanang ito, ayon sa Apokalipsis 12:9, na naglalarawan sa dakilang dragon, ang unang serpent na kilala bilang Diablo, at si Satanas, ang universal na manlilinlang na itinapon sa lupa, at ang kanyang mga anghel na may parehong kapalaran. Si John ay gumawa ng isang malinaw na diskarte, naglalahad ng isang estratehikong triad na nakatulong sa mga tapat. Sa buong panahon na lumalaban sa mga pag-atake ni Satanas ay protektahan ang pagtatapat at katapangan ang impluensya ng tagumpay ni Kristo sa krus na nagpapawalang bisa sa kapangyarihan ni Satanas at ang kasalanan ay ipinahayag ang pagtubos ay ipinahayag ang kapangyarihan ay ipinakita sa Apokalipsis 12 mga talata 1:0 hanggang 12, ang makalangit na tandang ay nagpapahayag na ang kaligtasan at lakas ang kapangyarihan ng ating Diyos at ang kapangyarihan ng kanyang Kristo ay dumating para sa kalaban na nag-akusa sa kanila bago itinaboy ang Diyos sila ay nagtagumpay laban sa Kanya sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng salita ng kanilang patotoo na hindi natatakot sa kamatayan kaya't magalak. Kung ang langit at ikaw na naninirahan dito ay nagdalamhati sa lupa at dagat dahil ang Diablo ay bumaba sa iyo na may matinding galit sa pagkaalam na ang kanyang oras ay maikli. Ang tagapag-akusa na si Satanas ay nagtagumpay sa kanyang pagkatalo sa pamamagitan ng manifest power ni Kristo na napatunayan sa kanyang tagumpay sa krus sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, at muling pagkabuhay iginiit ni Kristo ang kanyang kapangyarihan at otoridad. Nag-aalok ng kaligtasan sa lahat na ngayon ay napalaya mula sa mga akusasyon ni Satanas sa pamamagitan ng gawaing pagtubos ni Kristo, walang paghatol para sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, gaya ng inilarawan sa Roma 8:1. Ang kahihinatnan ng makalangit na pagpapatalsik na ito ay detalyado sa Apokalipsis, na nagbibigay diin sa ating pangangailangan para sa pagtubos na ibinibigay ni Kristo upang madaig si Satanas. Nagtagumpay din tayo sa pamamagitan ng ating patotoo at pagpupursige, ngunit dapat magkaroon ng kamalayan ang mundo dahil ang galit na galit ay napagtanto ni Satanas na ang kanyang oras ay limitado sa kanyang plano na lipulin ang Mesyas na nabigo si Satanas ay nagredirect ng kanyang galit. Para sa babaeng inilarawan sa Apokalipsis 12:13 hanggang 17, matapos itapon sa lupa ang dragon ay walang humpay na hinahabol ang babaeng nagsilang ng batang lalaki, ngunit tinanggap ng babae ang 2 pakpak ng dakilang agila na nagpapahintulot sa kanya na makataka sa disyerto, patungo sa isang kanlungan kung saan pinapakain at pinoprotektahan sa loob ng isang panahon ng mga pagsubok, malayo sa abot ng kasamaan. Ang ahas, sa isang desperadong gawa, ay dumura ng tubig na parang ilog upang lamunin ang babae. Gayunpaman, ang lupa ay nakikialam, iniligtas siya sa pamamagitan ng pagsipsip sa ilog na inilabas ng dragon. Galit na galit sa hindi pagkamit ng kanyang layunin, ang dragon ay nagdeklara ng digmaan sa iba pang mga inapo ng babae, ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos at nagpapanatili ng patotoo ni Jesus. Ang kanyang pagtutol ay nananatiling matatag, gaya ng ipinahiwatig sa talata 6. Ipinaalam niya sa amin na ang babae ay tataka sa disyerto upang protektahan ang kanyang sarili sa panahon ng kahirapan. Ang salaysay na ito ay muling binibisita at pinalawak pagkatapos ay highlight ang epekto ng tagumpay ni Kristo laban kay Satanas na siya ay magiging ligtas sa ilang sandali at kalahating panahon of the eagle ay tumutukoy sa pagpapalaya ng mga Israelita sa Eksodo tulad ng sa Exodus 11. Itinatampok ng bersikulo 4 kung paano sila dinala ng Diyos sa mga pakpak ng mga agila tungo sa kaligtasan. Ipinagpapatuloy ni Satanas ang kanyang walang tigil na pag-uusig sa tapat na mga tagasunod ng Diyos. Bagaman ang kanyang mga pagsisikap ay napatunayang walang kabuluhan, ang kanyang kabiguan ay nagpapatindi lamang ng kanyang galit, na nagtuturo sa kanyang antagonismo sa ibang mga mananampalataya na matapat na sumusunod sa banal na mga utos at nagpapanatili ng patotoo ni Jesus, gaya ng inilalarawan sa talatang 17. Itinatampok nito ang put tungkol kay Satanas laban sa mga may pananampalataya kay Jesus. Ang mga pangyayaring isinalaysay ay nagbibigay ng temporal na pamamaraan ng mga pangyayaring ito. Ang babae ay sumasagisag sa nalabi. Ang tapat na Israel na nagsilang kay Kristo at pinag-usig ni Satanas, gayunpaman siya ay tumatanggap ng banal na proteksyon,
ay naiwan para kay Satanas na ibaling ang kanyang puot laban sa kanyang iba pang mga inapo. Mga mananampalataya na namumuhay alinsunod sa mga utos ng Diyos at itinataguyod ang patotoo ni Jesus sa Kabanata 13 inaasahan pokus ni Satanas. Sa simbahan, ang mga plano ni Satanas sa hinaharap ay binalangkas, lalo na laban sa mga nakatuon sa pagsunod sa Diyos at katapatan kay Jesus na nagpapakita ng kanyang patuloy na pagtatangka na hamunin ang banal na otoridad. Gaya ng itinatag sa Apokalipsis, ang laki ng espiritual na labanan na naganap sa buong kasaysayan ng tao ay umabot sa kasukdulan nito sa mga huling pangyayari, na hudyat ng hindi mapag-aalinlangan ng tagumpay ni Kristo laban sa mga puwersa ng kasamaan. Ang aklat ng Apokalipsis ay hindi nililimitahan nito ang sarili sa pagpapakita ng mga salungatan sa kosmiko at terrestrial. Nagdudulot ito ng pag-asa at patnubay sa mga tapat sa harap ng kahirapan. Ang banal na proteksyon na ipinaabot sa figura na kumakatawan sa Israel, at ang kasunod na pagkatalo ni Satanas, muling pinagtitibay ang pangako ng Diyos ng kaligtasan at pagtubos. Ang sesyon na ito ng ang Apokalipse na puno ng simbolismo at mga propesya ay nag-udyok sa mga mananampalataya na manatiling matatag sa pananampalataya. Batid na sa kabila ng patuloy na pakikibaka sa pagitan ng mabuti at masama. Sa sandaling ang pangwakas na resulta ay pumapabor sa tagumpay ni Kristo, ang kanyang pagpapako sa krus at muling pagkabuhay ay lumalampas sa mga makasaysayang pangyayari na bumubuo sa The Cornerstone ng Kristiyanong pag-asa na dumadaig sa mga pagdurusa sa lupa. Ang katiyakan ng tiyak na pagkatalo ni Satanas at ang walang hanggang kaligtasan ng mga matuwid ay isang paanyaya sa patuloy na pangako sa mga utos ni Jesus na pamumuhay ayon sa mga utos ng Diyos habang naghihintay tayo. Ang katuparan ng lahat ng bagay, naway mapuspos ng pasasalamat ang ating mga puso sa tagumpay na tiniyak kay Kristo Jesus na nagsisilbing mga tanglaw sa mundong naghahangad ng katubusan. Naway manatili tayong mapagbantay at handa na nagminigas ang ating mga lampara, naghihintay sa napipintong pagtubos. Kung nararamdaman mo ang bigat ng buhay na hiwalay kay Kristo, inaanyayahan kita na gumawa ng isang pagbabagong hakbang. Magsimula ng bagong kabanata sa iyong buhay sa isang simple, ngunit malakas na kilos, mag-iwan ng komento. Dito ay tinatanggap ko ang Panginoong Hesus bilang aking nag-iisa at sapat na tagapagligtas. Nawa ang pagpiling ito ay magmarka ng simula ng isang nabagong paglalakbay na naglalakad patungo sa malugod na yakap ng Ama kung saan ang kabuuan ng kanyang kaharian ay naghihintay sa atin na walang sakit at luha. Kung ang nilalamang ito ay mahalaga sa iyo, hinihiling ko na suportahan mo ako sa iyong subscription para hindi mo makaligtaan ang alinman sa aming mga susunod na video na magkasama tayo ay mas maliwanagan pa ang mga isipan at mapalawak ang aming pangunawa. Salamat sa iyong pagpunta dito at pagpalain ka nawa ng Diyos.